Si Putin, kinasuhan yung mga ICC judges. Ang China nagbigay ng warning sa ICC na huwag kayong magpagamit bilang political tool, things like that. Mag-reflect kayo sa mga actions ninyo, mali na ganyan. May harsh na statement ang China sa ICC. Ngayon, yung US, inaano nila yung Hague Invasion Act. Ini-implement nila ng bonggang-bongga. In September 2025, nagsipagkalasan din ang bansang Mali, Niger, at saka Burkina Faso. Yung Hungary na sila ay nagpaplano na rin na i-formalize ang kanilang withdrawal sa ICC. Ang Venezuela, yes, ang Venezuela nag-withdraw na din. Ayan. So, other countries are seeing it. ICC has no value anymore. Malaking impact ang mga sanctions sa relevance ng ICC kasi saan ang justice if di nila kaya ang malalaking state at puro maliliit lang na bansa ang kaya nila, sabi ni Fast Gamers. Correct! Kaya nga natutuwa ako si Kababayan PH na capture niya yung tita na humabol dun sa pirmahan. At nung pipirma siya, talagang naiiyak talaga siya, no? Kasi sabi niya kasi na-appreciate ko talaga yung ginawa ni PRRD nung presidente siya. Whatever PRRD did as a president, meron yung imprimatur ng sambayan ng Pilipino. Kaya itong putang inang ICC na to, you do not have any business to replace your wisdom sa wisdom namin. Bansa namin to, mga putang ina nyo. Sino kayo para magsabi, ay, human rights violation, kineme. We elected PRRD to do whatever he did noong mga panahon na yun. Kasi we want him to focus on safety and security, peace and order. Sabi ni Maharly Moss, Philippines is being associated to ISIS because of the Bondi Beach shooters that went to the Philippines before the event happened. They found ISIS flags on their vehicles. Nakakabwisit, nakakahiya. Maharly Moss, ang tawag dito, actually, even before Bongbong Marcos, natatag talaga ang Philippines na training ground ng mga ISIS terrorists. Kagaya nung nangyari sa Marawi. Yan nga yung nilabanan ni PRRD di ba? So, di ba mayroong mga report sa Australia na sinasabi na Philippines is a terror hotbed in Southeast Asia. One of the terror hotbed in Southeast Asia. Kasi nga, dito nga rin nangyayari yung mga training, ganyan. Ang tanong, supposedly na quell na yan Dahil nga, di ba, nanalo tayo sa Marawi. Di ba? Nung nagkagulo yung sa Marawi, nanalo tayo doon. Di ba? PRRD was able to quell it. Ang tanong, bakit bumabalik? Ask ko lang, Joey, what if pasukin ng mga Pilipino yung ICC at kunin si PRRD kasi wala naman silang power talaga. May sanction nga sila kay Trump, tapos atakihin din sila ni Putin. Pwede kaya yon? Sabi ni, Hague Invasion Act. Mag-legislate tayo dito ng batas, that, if ICC is going to prosecute any Filipino citizen, that we are going to attack them. Parang yung ginawa ng US. 'Di ba? Wala namang military yung ICC pero tayo meron. 'Di ba? Ba't di natin gawin? Anyway, deserve ng mga ICC judges na na-freeze yung mga assets nila at hindi sila makagamit ng mga apps. True. Deserve talaga. I want them to suffer. Tang-ina nyo Sa totoo lang I want the ICC to be dismantled as soon as possible. Tang-ina nyo hindi nyo pa nga nabibigyan ng formal nako-confirm ang mga charges ni PRRD dyan. And you are going to say na hindi namin mabigyan ng interim release si PRRD kasi meron siyang network of support. Malamang, dating presidente yan tanga ba kayo? Paano mananalo ng presidente yan kung wala yung network of support? Why are you faulting the person for having a network of support? Former president yan, putang ina nyo. 'Di ba? Kaya itong ICC judges na to, after that decision, there should be there's absolutely no hope that they're going to decide in favor of PRRD. Wala na yan. Hindi na tayo makakakuha ng whether you argue well or not, hindi na tayo bibigyan ng paborableng desisyon yung ICC na yun. So, ngayon, ang China nagbigay ng warning sa ICC na huwag kayong magpagamit bilang political tool, things like that. Mag-reflect kayo sa mga actions ninyo, mali na ganyan. May harsh na statement ang China sa ICC. Ngayon, yung US, inaano nila yung Hague Invasion Act. Ini-implement nila ng bonggang-bongga. Si Putin,
kinasuhan yung mga ICC judges, 'di ba? In September 2025, nagsipagkalasan din ang bansang Mali, Niger at saka Burkina Faso. Yung Hungary ay issue rin ng press release na sila ay plano na rin na i-formalize ang kanilang withdrawal sa ICC. Ang Venezuela aalis na ang Venezuela, yes, ang Venezuela nag-withdraw na din. Ayan. So, other countries are seeing it. ICC has no value anymore because they allow themselves to be a political tool sa interest ng mga certain groups. There's really no point. Venezuela, they have already withdrawn their membership. Sabi ni Michikoy, I hope they're doing all of this for PRRD too. Michikoy, you have to set your expectations properly, okay? Are they doing it for PRRD? No. No country are going to say or do things for PRRD's sake. Probably what they did to PRRD somewhat influenced them, and very likely, but very likely, whatever ICC is doing right now is not something that is of interest dito sa mga bansang to. Okay? So, let us not be self-centered na, ginagawa nila to para kay PRRD, ganyan-ganyan. Of course, they're not going to do it for PRRD. Ito mga bansang to. Wala silang pakialam kay PRRD. Pero may pakialam sila doon sa treatment. Kasi if they can do it to a former president of a third world country, of underdeveloped country like ours, they can do it to other countries as well, na iniisip ng ICC na kaya niya. So what will happen po, kung kokonti na lang ang member and they cannot sustain, mabubuwag ba and mapapauwi si PRRD? Well, pag nabuwag sila, there's no reason for them to keep PRRD in their custody. Wala nang reason para siya, 'di ba? Kung lahat wala nang tiwala, kung lahat mag-aalisan niya diyan, they become a futile the entire ICC, the entire institution becomes futile. Malaking impact ang mga sanctions sa relevance ng ICC kasi saan ang justice if di nila kaya ang malalaking state at puro maliliit lang na bansa ang kaya nila, sabi ni Fast Gamer. Correct! Nagbigay din pala ang Pinas ng $200,000 sa UN. Dami palang pera ng Pinas. Nakakaloka actually. Yeah. Tama si Christine Placido, no? PRRD will surely benefit from this. Let's pray. Correct, I agree. Are they doing it for PRRD? No, they're not doing it for PRRD. But PRRD is going to definitely benefit dun sa tuloy-tuloy na pag-withdraw ng iba't ibang mga bansa sa ICC. Ibig sabihin kasi, wala nang rumirespeto sa kanila, 'di ba? Marami ng bansa sa buong mundo ang hindi rumirespeto sa ICC as a authority niya. So yun, okay? But anyway, papaalala ko lang uli sa inyong lahat, okay? Meron na po tayong website, taykaminaman.org. Nandiyan na po yung mga files na pwede nyo pong i-download. Nandiyan na po yung mga files na pwede ninyong i-print, para you can start in gathering signatures from your friends and from your family. Ganito kasimple. Hindi natin magagawa ito. Okay, wala po tayong funding, wala tayong malalaking mga organization. Ang Tay Kami Naman ay ang pagsasama-sama ng mga Duterte supporters para itama ang maling ginawa kay PRRD. Okay? And yung maling ginawa kay PRRD is not just about PRRD. It also involves the future of our country, because if they can do something like that to PRRD, they can do it to anyone else. Ayan. May nakalimutan pa pala ako. Go. If the Supreme Court will decide dito sa sitwasyon ni PRRD, hindi na nila to kasing daling magagawa sa mga iba pang tao. Kasi, sabihin na lang natin, for sure hindi mangyayari, pero sabihin na lang natin, at the end, sa dulo, ay dilaw na lang at ang Marcos side ang for sure gagawin din nila to sa dilaw to take them down. So this will protect not just Duterte supporter, but this will protect all the Filipinos in the future. Correct. At hindi ito pwedeng gawin sa kanila, mapa Duterte supporter ka, mapa dilaw ka, even kunwari 'di ba side namin tapos gusto tong gawin sa kabila, hindi na magagawa because there is already a Supreme Court decision. Na-settle na yung implementation nitong Wala nang question. Wala nang blurred detail.
kaya nga natutuwa ako si Kababayan PH, na-capture niya yung tita na humabol dun sa pirmahan. At nung pipirma siya, talagang naiiyak talaga siya, no? Kasi, sabi niya kasi na-appreciate ko talaga yung ginawa ni PRRD nung presidente siya. Whatever PRRD did as a president, meron yung imprimatur ng sambayan ng Pilipino. Kaya itong putang inang ICC na to, you do not have any business to replace your wisdom sa wisdom namin. Bansa namin to, mga putang ina nyo. Sino kayo para magsabi, ay, human rights violation, kineme. We elected PRRD to do whatever he did no mga panahon na yon. Kasi we want him to focus on safety and security, peace and order. Yun yung gusto na, kaya nga namin binoto yan eh. Yan po yung reason, no? Kaya nga pinakita ko talaga, kasama nilagay talaga namin sa instructions na kung kayo po ay magpapapirma sa mga kaibigan, kamag-anak, or kung kunwari kayo ay gagawa ng booth, ganyan, i-document ninyo. Kasi kailangan makita ng buong mundo. Ito mga totoong tao, nagtatrabaho, magkakaibigan, magkakabarkada. May pinost si Jazz na magbabarkada na nakatambay sila dun sa isang designated place, nagpa-print sila ng tarp, and then, yan kung mga gustong pumirma, dito lang kami, pirma kayo, ganyan. No group, no affiliation, no political, just pure love for PRRD. Nagpunta ako sa Astro Park, meron dong dalawang, very, very masigasig na nagpapapirma sa Pampanga, sa Angeles City. No affiliation, no big groups or something like that. Andun lang sila kasi tumalima sila dun sa call na magsama-sama tayong mga Duterte supporters. Hindi mo kailangan maging miyembro na ganito, maging miyembro ng ganyan, or na parang, meron ka nang ginawang malaking event for PRRD in the past. No. Lahat po na nagmamahal kay PRRD, you can start your own signature campaign. Pag samasamahin natin ang boses natin, ipakita natin sa buong mundo that whatever PRRD did as a president, meron yung imprimatur natin. Ayan, mag-volunteer po tayo sa mga pamilya, kakilala, workplace. Marami po ang pipirma, need lang na ma-reach sila. Gaya ng nasa palengke, kailangan mong isa-isahin puntahan sila. Marami po mag-participate. Correct. DGI Cam, Miss Joey, pang content creation talaga. Sabi nga rin ni Boss Dada. Actually, inaanan ako ni Boss Dada, bumili ka na. Ayun. Sabi ni Lejak, baka meron kami naman signature campaign dito sa Lipa. Sir, pwede nga po kayo na ang mag-start. Meron yan pag nag-start ka. Pero na yan pag nag-start ka. That's the right. Oo. Huwag ka nang maghanap, ikaw na yun. Ayan. So, wala talaga dapat pakialam ang ICC sa drug war ni PRRD. Gusto nga natin yun If war on drugs did not happen, ewan ko na lang, sabi ni Julian Sword. Correct, ganon. So, tawag dito, again, you have to think about this campaign addressing some legal issues and at the same time, political issues. Mga Duterte supporters, sinasabi nga sa atin na, hindi naman kayo totoo, hindi naman kayo, impose our numbers. Okay? Kahit gaano karami yung pirma na makukuha natin, no one can question that these are the people who are real. Okay? Totoong tao, totoong nagmamahal kay PRRD na pinagsama-sama natin. Ayan. So, yun. So, kailangan ma-reach natin lahat ng mga Duterte supporters. Kaya nga dapat lahat tayo mag-work, lahat tayo kumilos. 'Di ba? Sabi ni Maharly Moss, Philippines is being associated to ISIS because of the Bondi Beach shooters that went to the Philippines before the event happened. They found ISIS flags on their vehicles. Nakakabwisit, nakakahiya. Maharly Moss, ang tawag dito, actually, even before Bongbong Marcos, natatag talaga ang Philippines na training ground ng mga ISIS terrorists. Kagaya nung nangyari sa Marawi. Yan nga yung nilabanan ni PRRD di ba? So, di ba mayroong mga report sa Australia na sinasabi na Philippines is a terror hotbed in Southeast Asia. One of the terror hotbed in Southeast Asia. Kasi nga, dito nga rin nangyayari yung mga training, ganyan. Ang tanong, supposedly na kwel na yan dahil nga di ba nanalo tayo sa Marawi, di ba? Nung nagkagulo yung sa Marawi, nanalo tayo doon.
Diba? PRRD was able to quell it. Ang tanong, bakit bumabalik? Bakit bumabalik? Amidst ng ang taas-taas na confidential fund ni Bongbong. Oo. Diba? Na parang, Hmm, ano yan? sana yung confidential fund Oo. mo, bakit hindi ka nakakakuha agad ng intel Oo. at nakakagawa para mapigilan? Oo. Ayun, sabi ni Iron, Joey Iha, I would like to send you a gift but I don't know where to send it. Ay maraming salamat po sa inyong concern at inyong pagmamahal. Actually po, ito po aking earring ay regalo sa akin na gustong-gusto ko at 3 araw ko nang suot-suot. Ayan. Ang kay ano, Ito po kasi yung mga stones ni Thanos. Baka yung confidential funds si Bongbong ginamit para i-boost ang confidence niya. Sobrang kapal ng pagmumukha eh. Umar Patek 2002 Bali bombings also trained in the Philippines. Yes, so ang tawag dito, set your expectation accordingly dyan sa issue na yan. Kasi nga, yung mga sinasabi nila na na issue about sa Philippines and terrorism, malapit naman talaga yan ever since eh. Malapit talaga yan ever since. So, kilala talaga. Kaya nga tayo nalalagay sa watchlist before na huwag kayong pupunta dyan, huwag kayong ganyan sa Pilipinas. Lagi tayong merong advisory yung ibang bansa against us. Joey, please clarify, may issue ba kayo ni Kifi Chu? Yun kasi ang isang pinapakalat ni Maharlika. Oh my God, wala po. Andito po kami sa Davao. Wala kaming issue ni Kifi Chu. Diyos ko. Ask ko lang, Joey, what if pasukin ng mga Pilipino yung ICC at kunin si PRRD kasi wala naman silang power talaga. May sanction nga sila kay Trump. Tapos atakihin din sila ni Putin. Pwede kaya yon? Sabi ni, Hague Invasion Act. Mag-legislate tayo dito ng batas, that, if ICC is going to prosecute any Filipino citizen, that we are going to attack them. Parang yung ginawa ng US. 'Di ba? Wala namang military yung ICC, pero tayo meron. 'Di ba? Ba't di natin gawin? Ayun.